Pagkatapos matalo ni Grandmaster Magnus Carlsen kay Grandmaster Richard Rapport, aba, nakalaban niya naman yung aking pong pinakapaboritong player, si Grandmaster Daniel Dubob. Pag naglaro kasi ito, parang si Tal, puro sacrifice, magawa niya kaya kay Magnus yung mga ganon. Kasi karamihan ng mga nanonood ng mga video ko ni Daniel Dubob, laging sinasabi, mahina lang kasi kalaban eh. Kaya hindi nakakapag-sacrifice na ng ganyan. Pag malakas na, hindi na. Tingnan niyo po ang nangyari ha. Puti po dito si Grandmaster Magnus Carlsen. Ang tinira niya po, E4. Nagtira naman po ng E5 si Dubob. Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez na sinagot ni Dubob ng A6. Yan yung Morphy defense. Umatras po yan and then nag-Knight F6 hitting the pawn na dinipensahan ng pawn din. Dini3 lang. Nag-B5, tumakbo yung Bishop and then Bishop C5. Medyo aggressive. No? Ang pinaka-popular, Bishop E7 lang. Pero ito, aggressive sa C5 linagay. Nag-C3 lang si Magnus. D6 naman. Nag-casting lang po and then nag-rook lang sa B8. Hanip na. Ibalik ko lang po. Popular po yung linya nito pero kadalasan po yung iba nag-H6, yung iba nagka-castling. Ngayon, bakit po siya nag-rook B8? Actually, ang rook B8, dalawang bagay po yan. Maaari po kasi mamaya mag-A4 po, kailangan mo din ng rook B8 dahil nakapinyan dyan dito. Pangalawa, pwede na po yan suportahan ng tulak na ganun din, no? So yan po yung mga pinaka-plano niyan, bakit nilagay yung rook sa B8. Pero hindi man siya popular, may tumira na po niyan lima ng beses na nangyari sa laro. At ang kadalasang ginagawa po dito ng white, of course, knight po sa D2, develop lang. Pagka-develop po, nag-castling na, and then rook E1 is very typical movement po sa Ruy Lopez. Ito po plano niya, no? Ang itim naman po, tumitira po ng Knight E7 kadalasan. Bakit? Para saan po yung Knight E7? Yung Knight po dito kasi walang ginagawa dyan eh. Ang common play kasi talaga niyan dito pumupunta kaso may C3 umatras. Since wala na siyang ganung magandang idea, dito siya pupunta para dito, ganon. Okay, tapos etong pawn kasi, maaari niya ding itulak later on, i-atras yung bishop. So dito po ang ginawa ni Magnus, nag-Knight F1. Nag-Knight G6 na nga. And then eto na. So ang ginawa po before is Knight G3. Pero si Magnus po, tumira po ng novelty, siya po ay nag-H3. Ayun. Bakit? Ayaw niya po yung mga talon siguro. Or pin. Ayaw niya yan. Kaya pinibent niya. Ang ginawa naman po ni Dubob, nag-Bishop B6. Uy, ito na siguro po ang plano niyan. Mag-C5 na. Si Magnus naman, nag-A4. O, diba? Tinira din po yung A4. Kailangan yan sa ganitong setup na sinagot ng H6 lang. O, ayaw niya din magpatalon. Ayaw niya yung mga talon or pin. Kaya prinebent at si Magnus nag-A5. Pagka A5, Bishop A7 lang and then nag-D4 na si Magnus. Binibiyak yung gitna na sinagot pa rin ni Dubob ng C5 and after C5 halos equal pa rin po ang posisyon. Lamang lang ng konti si Magnus sa oras. Pagka C5 po, nag-Knight G3 si Magnus, nag-C4 naman. So, tumakbo po yung bishop, of course, and then B4. Ayun. So, malaking bagay po yung B4 para magamit yung torre sa open file. Sinagot naman po yan ni Magnus ng rook sa A4. So, ang pinaka-tema niyan, inaatake yung Ford. Of course, pag kinapture mo yan, magiging weak po ito Though, walang ibang way kundi itulak yung pawn at inaatake yung bishop at weak pa rin ito, okay lang. Kasi pagka-atras po ng bishop sa B1, pwede pong mag-queen lang sa may C7 to depend upon on C4. Sabihin nyo, coach, paano pag nag-queen E2? Yun na nga yung tinira ni Magnus. Todo atake sa C4. Aba, tinirahan lang ni Dubob ng Bishop E6 na nakakapagtaka din. Kasi may D5. O, atakado ka na. Tapos wala nang depensa ito. Okay lang. Kasi meron palang tiradang Bishop po doon sa may D7. Na atakado yung torre, kaya pasado siya yung kumapture. At pag nangyari yon, libre yung A5. Yan po mismo ang nangyari sa laro. At according sa engine, equal pa rin. Pagdating sa oras, lamang pa si Dubob ng 2 minuto mahigit. So pagka context sa A5, nag-knight po sa F5. Nakinapture lang po yan. Binawi po yan ng pawn. And then tumalon yung kabayo dun sa may F4. Inaatake yung reyna, tinikman po yan. Pagkatikim, binawi po yan ng pawn. At dito po medyo magtataka lang kayo ng konti. Kasi, libre yan No? Pero hindi kinain. Ang tinira po dito ni Magnus, isa pong tiradang medyo nakakapagtaka talaga, Rook F1.
Napaka-weird. Para saan yung Rook F1? Depensa dito. Pero ang pinaka-reason niyan is ayaw niya pong mapalit yung tore. Bakit? Example lang po, no? Example. Ibalik natin doon. Kinapture po ito. Ang ititira pala dyan, Rook FE8. Oh, ngayon, tatakbo yung Reyna. Tatakbo yung Reyna. Let's say, Queen dito. Ayan. So, pag tumakbo ka dyan, may Rook takes eh. Ngayon, pag binawi yung po yan, may Rook E8. Ayun. Ngayon, balik ka doon. So, Queen dito, may Queen A1. Kasi nawala yung tore. So, may kakaroon po ng pressure dyan sa B2 at A2. No? Ibalik ko doon. Tingnan nyo po ang nangyari. Dahil sa nagtira siya doon, pagka Rook E8 po, Queen dito, ayan, no? Kahit po pumasok ka ngayon dito, it doesn't matter. Kasi walang pressure dito sa bishop eh. May tore nakabantay. Gagalaw lang yan, layas ka na naman. Di ba? So, yun po yung pinakamalaking diferensya ng tiradang yon. Kaya po, yun ang ginawa. Rook F1. Okay, anyway, yan po mismo nangyari. Nag-Queen D2, nag-Queen takes D5. Ayun, kinain po yung pawn kasi libre din naman. Sinagot lang po na Queen takes D5, Knight takes D5, at 1 pawn up si Dubov. Pero, may tirada pong maganda. Rook D1. Ayun. Anong meron sa Rook D1? Hindi, pag gumalaw ka, may bawi din naman. May bawi din naman. So, mababawi din yung pawn. Pero, alam nyo bang si Dubov, yung sinasabihan nyo magaling lang, pag mahina kalaban, hindi nagsasacrifice pag magaling. Ito po ang ginawa. Tumira po ng napakagandang brilliancy move. Pinakain yung kabayo. Hanip si Dubov. Pinakain lang. Para saan? Tingnan nyo nangyari. Kinapture yan eh. So, pagka takes, anong plano? Bishop takes F2 lang pala. Pagka king move, Rook takes B2 lang pala. So, ang ginawa dito ni Dubov, basically, nagbigay po siya ng isang pyesa. Pero ang kapalit, 2 pawn at matinding pass pawn, may pressure pa dito. According sa inyong evaluation, hindi naman completely winning pero slightly better po si Dubov dahil sa tactics na ginawa niya. No? So, lamang pa rin po siya ng konti sa oras. Ang tinira po niyan ni Magnus dumipensa na sinagot ng Bishop E3. Yan. Hindi daw ganun kaganda. Ang pinapatira po dito ng engine, madaliin mo na sir, magtutula ka na dyan. Magtutula ka na. Kaso, nag-Bishop E3 muna. Tumira po ng Rook C6 at pagka Rook C6, in A5 na. So, pagka A5, kinapture po yung pawn. At eto po, another blunder pero very tactical idea ang ginawa ni Dubov. Kasi ang pinapatira po dito ng engine, ayan no, tulak mo, itulak mo, itulak mo. Yan ang pinakasimple. Pero si Dubov, Dubov yan eh. Hindi papayag yan pag walang sacrifice eh. Nag-rook po sa C2. Pinakain niya po yung kanyang tore na hindi daw maganda. Dahil may malalim na approach dito na mahirap maintindihan. Bakit gano'n eh? Alam niyo kung ano yung malalim na approach? Dito nakita ni Magnus, sabi, ito daw itira mo. Capture, takes, pagka king move, F6 ka lang, pagka G6, ito daw completely winning ito. Ang ititira mo lang daw, king move. Parang nakakatakot unawain na completely winning yan kasi yung dalawang pass mo nakakatakot, babagsak din to eh. Pero yan daw ang ang malupit eh. Kasi eto ngayon, pag daw po kinapture yung pawn, malupit yung knight e5 eh. Mamatihin ka na eh. O, pag naging defensive ka naman na ganyan, kahit daw po h4 oh. Pag gumanito, edi knight f3 balik. Ayan daw po ang reason. So may mga ganyang idea para po atakihin. Ang hirap makita noon. Time pressure pa sila. Tingnan nyo po, 19 seconds na lang si Dubov, 47 seconds si Magnus. Dito na po nagkanda, loko-loko yung mga tirada nila dahil walang oras. Ang tinira ni Magnus, knight e5 na mali. Bakit po mali? Kasi may Rook E8 daw. Ayun. Kaso, ang tinira, Rook F8. Dumipensa ng hindi maintindihan. Nag-C4. Pagka C4, lamang pa rin si Dubov. Itutulak lang yung pawn. Pero for some reason, hindi na po siya nagtutulak ng pawn. Nataranta na. Nag-Rook E2. Blunder na naman. Kasi, knight balik. Actually, hindi yan ang best move. Ang best move daw ito para pabagsakin yung pawn. Pero ito, lamang pa rin daw. Ayan, tinira po ni Dubov, nag-Bishop C5. Sunod-sunod na blunder. Mali na naman. Nakaganon na. Bishop B4, dumipensa. Kaso, ayun, may counter pass pawn eh.
Pag in kasi ang C5, babagsak din yung A5, kaya nag-rook C8, nagtulak, ayun. Yan po nagpahirap kay Dubov. Under time pressure, yung pass po na yan, yes, may dalawa po siya dito, pero hindi may tulak eh. At yung pass po na to, medyo mas mabilis. Yun na nga po nangyari, nag-king F8 to defend, nag-king H2, rook E7, and dinipensa niya yung pass pawn, nag-rook D3, o yun, inatake, na dinipensa ng kabayo, tinulak yung pawn, nag-rook B6, nag-king move, nag-check. At yan po ay medyo umaalangan na. Talagang lamang na daw po yung puti. Inatake po yung kabayo. Night check lang. Nag-king move. Ayan. So, pagka-king move po, tinirahan ng rook sa B5. Ano ba? Alam nyo sa last part na to, panic time pareho. Pero si Magnus sobrang accurate. So, ang pinaka-threat po niya na yun, mamating ka po ng ganun. So, check ka pag pumunta ka dito. Paano ba siya mamatiyan? Kahit atay kain na lang. Anyway, nag-bishop po doon. Si Dubov dito. Tanggap niya na pagkatulak dyan, tatakbo doon. Okay? And then, nag-knight lang. Hanap na yan. Bumalik na yung kabayo. Ang pinaka-threat niya, mamatiin niya dito. Kaya chumek. Pagka-check, gumanon. Tinulak yung pawn. Para pagka-check doon, hindi mate. Pero, kinapture lang yung tore. Binawi po yan. And then, nag-rook lang doon eh. Hindi na kita muna mamatihin. Magpo-promote na lang ako ng pawn, sabi ni Magnus, na tumakbo doon. Nag-rook takes na nga. Nagganon, pero pagkatira ng rook H7, halos mamati na kasi kakapture rin. Pero hindi pa sumuko si Dubov. Nagtulak pa ng pawn, pero rook takes, tang, pum. Tang, pum. Yun. Ayan, namati din. Grabe yung laban nila, no? Panalo si Magnus. Pero tinalo ni Magnus sa time pressure na naman. Hindi niya in-outplayed yung mga sacrifice ni Dubov. Kasi even the engine suggesting na yung sacrifice ni Idol Daniel Dubovko, correct. Yun nga lang, nung na-time pressure na, nangisay. Hindi niya na alam gagawin niya eh. Kahit naman si Inde, Magnus lang talaga ang magaling sa time pressure eh. Hanip na yan. Anyway, sana po nag-enjoy kayo. May natutunan sa video na to. Abangan nyo po yung mga susunod na laban. I-analyze po natin dito po sa ginaganap na FIDE World Rapid and Blitz Team Chess Championship 2024. Maraming po salamat sa support. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye po. God bless. That little mouse, 'cause I'm an albatross.